Isang mainit na Miyerkules ng gabi po sa bawat isa. Marahil ay atin na pong nararamdaman ang summer, ang tag-init sa atin pong bansa. Sapagkat kung titingnan po natin, ang temperature ay talagang line of 40. Lahat nawa ay patuloy tayong mag-ingat, patuloy tayong uminom parati ng tubig para po tayo ay makaiwas sa kahit anumang karamdaman na dulot po ng tag-init at patuloy nating ipanalangin ang mga kapatiran natin na may karamdaman ngayon, nawa ay panumbalikin ng Panginoon ang kanilang kalakasan upang makasama lagi natin sila sa atin pong pagtitipon. Ngayong gabi, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat tayo po ay muling makakapag-aral ng kanyang salita. Lalo tigit po sa ating pinag-uusapan simula po nung isa pang buwan, nung March, ito pong Philippians chapter 4, Verse 8, mga bagay na dapat po nating isipin, lalo na sa iba't ibang mga nangyayari sa atin pong kapaligiran. Salamat sa Diyos sapagkat binigyan tayo ng Panginoon kung ano ang dapat nating isipin, sabihin at gawin. Kaya napakahalaga po ng bahaging ito, ng talatang ito na atin pong pinag-uusapan. Kaya atin na pong buksan na atin pong mga Bible sa Philippians chapter 4 verse 8. Muli ko po itong babasahin sa inyo. Ang sabi po dito, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito na bagamat mainit ang aming kapaligiran, ay kami, Panginoon, ay patuloy na inyong iniingatan, pinoprotektahan at ginagabayan, Panginoon. Dalahin ko po ang bawat isa sa amin, patuloy na ingatan mo po, patuloy na tulungan mo kami na gawin kung ano ang mga dapat namin gawin para maprotektahan namin ang amin po mga sarili sa pwedeng karamdaman na maidulot ng tag-init na ito. Dalahin ko po mga kapatid namin na may karamdaman sa oras na ito, pagalingin mo sila, palakasin mo, Panginoon, sila upang may pagpatuloy nila yung mga dapat nilang gawin at lalo tigit makasama namin sila sa pagtitipon. Panginoon, tulungan mo na kami samahan sa pag-aaral ng iyong salita sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron po ako na paborito na irigalo sa mga bata. Pagka may birthday o kaya ay pagka Pasko. At marahil ito ay inyo rin pong iniregalo sa kanila. At marahil nakatanggap na rin kayo ng ganito. Ito po ay walang iba kundi jigsaw puzzle. Natutuwa akong ibigay ito sa mga bata sapagkat alam natin ang mga puzzles na ito ay design para ma-develop ang kanilang mga skills, analytical skills, kanilang mga motor skills, at ma-develop yung appreciation nila sa ganda ng puzzle pagka ito'y nabuo. At saka pala, ang isa pang dinidevelop nito ay patience. Di po ba? Alam nyo po, pag titingnan nyo ang jigsaw puzzle, lalo na pag hindi pa ito buo, ay napakagulo, napaka-messy. Di po ba? Parang hindi mo alam kung ano ba ay tsura nito. Iba-iba ang hugis, at hindi basta-basta mo pwedeng pagdikit-dikitin ito. Kailangan halapin mo yung mga partners nito. Di po ba? So, pagka itong mga ito ay hindi pa dikit-dikit, parang ang gulo ng tingin natin, ang hirap i-imagine kung ano ang magiging itsura nito. And at the same time, sa atin na mahilig magbuo nito, merong excitement tayo na nararamdaman, Ganon din yung mga bata, pagka nagustuhan nila ito, may excitement kasi alam natin na ang bawat bahagi ay kailangan at ang bawat bahagi, pag pinagdikit-dikit mo, ay may maganda na magiging resulta. Di po ba? Many times, kung atin pong titingnan at susuriin ang atin pong mga buhay, ay parang mga jigsaw puzzles na hindi pa buo. Kaya pag titingnan natin, messy, magulo, chaotic, At hindi natin alam, hindi natin ma-imagine kung ano ba ang mabuting maidudulot nito, maibubungan nito, lalo na kung dumadaan po tayo sa mga difficulties, sa mga kahirapan, sa mga pagsubok, sa mga pressures, sa mga challenges sa atin pong buhay. Di po ba? Pero, salamat sa Panginoon sapagkat
kung pag-aaralan natin ang Biblia, ay makikita natin na merong purpose ang bawat pangyayari sa atin pong buhay. No po? Dahil po sa kasalanan, no po, ay nasira ang atin pong buhay, maging ang takbo ng atin pong isipan, no, ay naiba, napalayo sa Diyos, puro kasalanan, ang nilalaman ng puso't isipan natin. So our lives, no, are like broken jigsaw puzzles, no. Pero salamat sa Panginoon sapagkat nag-take siya ng initiative para buuin ulit ito sa isang maganda na yan po ang original na plano sa atin ng atin pong Panginoon. Ngayong gabi, ang pang-anim na dapat nating isipin, no po, para maging maayos, para makontrol natin ang atin pong mga pag-iisip, ay ito pong sinabi ni Apostol Pablo na whatever is admirable. No? Whatever is admirable. Alam niyo po, habang pinag-aaralan ko ito, na-realize ko na ito ang pinakamahirap ilagay sa atin pong isipan. Sapagkat dahil nga po sa kasalanan, sinira ng kasalanan yung kakayahan natin, no, na isipin, tingnan, hanapin kung ano ang mga magagandang bagay sa atin pong kapaligiran. Di po ba? At gaya ng sabi ko po sa inyo, at lagi nating pinag-aaralan, kung mali, kung masama ang nilalaman parati ng atin pong isipan, yun din po ang lalabas sa atin pong mga bibig, yun din po ang ating magiging kilos. And because of sin, yun nga po, punong-puno ng kasamaan ang ating pong mga nasa isipan, no? Mali lagi ang ating iniisip, lalo na tungkol sa ating pong Panginoon. Makikita natin sa ating pong mga kilos. Sa bawat pangyayari sa buhay natin, di po ba, marami tayong mga negatibo na naiisip. At gaya na sabi ko kanina, ito po ang pinakamahirap gawin. Tanging biyaya, kalakasan ng Panginoon lamang ang magbibigay sa atin ng kakayahan para hanapin, isipin, no po, kung ano ang mga bagay na kahanga-hanga. Lalo na sa mga nangyayari sa atin pong buhay. Lalo na sa mga mahihirap na bahagi ng buhay natin. Ano at papaano natin makikita, no, maiisip kung ano yung mga kamangha-mangha, ano yung mga magagandang bagay. Ngayong gabi ay pinamagatan ko po ang ating pong mensahe, Admiring Difficulties. Admiring Difficulties. Paghanga sa kahirapan, no? Paghanga sa kahirapan. Marahil kung may mensahe tayo na napakahirap pakinggan, ay ito po yun, no? Pagka pinag-usapan ang kahirapan, ang mga pagsubok na atin pong nararanasan sa ating pong buhay. Alam niyo po mga kapatid, hindi natin kayang pigilan, hindi natin kayang pabagalin, or hindi natin kayang iwasan, ano po, ang mga difficulties, ang mga problems, temptations, ano po, sa mundong ito habang nabubuhay po tayo dito sa lupa. Pero ang maganda na tinuturo ng Biblia, we can prepare ourselves, no, on how to react on them, no, pag dumating ang mga pagsubok na ito, ang mga kahirapang ito. At isa nga po ito sa dahilan kung bakit itinuro ito ni Apostol Pablo sa mga Philippian believers at sa atin po ngayong gabi. Sapagkat sa bawat minuto, sa bawat oras, sa bawat araw ng buhay po natin, nararanasan natin po ang mga difficulties. Ngayong gabi, ano ba ang dinadaanan mo na kahirapan, no? Gaano kabigat ang iyong problema? Ano ang mga hamon na kailangan mong harapin? At sa lahat ng yan, ano ang tumatakbo sa iyong isipan? Ang sabi ni Apostol Pablo, whatever is admirable, no? O anuman ang mga bagay na kaaya-aya, no, maganda, ay iyong isipin. Yan ang iyong isipin. Ang tanong ngayong gabi, paano natin gagawin yun, no? Na maisip natin yung maganda in the midst of difficult times, no? So kung ikaw ay nasa pagsubok ngayon, ano yung maganda na makikita mo? Okay? So makikita po natin dito, ano po, kung atin pong pag-aaralan, susuriin itong sinabi po ni Apostol Pablo, ito po ay may malaking relasyon sa nararanasan ni Apostol Pablo at
ng mga Philippian believers sa pagkakataong ito. Alam po natin na nung sinulat ni Apostol Pablo ito, siya ay nasa kulungan. No po? At nasa kulungan siya hindi dahil sa gusto niya lang pumasok doon. Kundi siya ay hinuli, siya ay kinulong doon. No? Dahil sa maling accusation sa kanya. No? Na ang tanging kasalanan niya lang, siya ay nangangaral ng salita ng Diyos. No? Pinapangaralan niya lang ang mga tao na sumunod sa Panginoong Hesukristo. Kumbaga, wala siyang krimen na ginawa. At napakahirap sa isang tao, no? Napakahirap sa atin kung tayo po ay parurusahan nung wala naman tayong kasalanan. No? Lalo tigit kung tayo ikukulong. Di po ba? Lalo na kung ang iniisip natin na kaya natin ginagawa yung isang bagay na para makatulong sa isang tao. So sa puntong ito, dumadaan ng matinding difficulty, matinding persecution si Apostol Pablo. At ito rin po ang para bang warning sa lahat ng mga sumusunod sa Panginoong Hesukristo. At itong mga Philippian believers, ito rin ang pwede nilang kaharapin in the near future kung sila ay magpapatuloy na sumunod sa Panginoong Hesukristo. So nagbibigay ito ng pangamba, ng takot, ng discouragement sa kanila. Kaya napakahalaga na isulat ito ni Apostol Pablo, lalo na yung phrase na whatever is admirable, sapagkat ang gusto niyang sabihin, no, ipaalam, no, marahil gusto niya ring ipaalam sa sarili niya, no, kay Apostol Pablo, kasi I'm sure human as he was, no, ay nakakaramdam din siya ng fear, no, nakakaramdam din siya ng discouragement. Pero salamat sa Panginoon na laging nagpapalakas sa kanya. Yun ang sabi niya rin dito sa Philippians chapter 4 verse 13. No po? Na ang Panginoong Hesukristo lagi siyang pinapalakas sapagkat naniniwala ako sa dami ng pagsubok, no, na kanyang dinadaanan, dumadating talaga yung time na nanghihina din siya. But thank God sapagkat pinapalakas siya ng Panginoon. At ganoon din po ang mararanasan natin ngayong gabi, mga kapatid. Sa dami at sa mga susunod pa na mga pagsubok na mararanasan natin, makakaramdam tayo ng discouragement, ng fear. Ano po? Maapektuhan ng ating mga pananampalataya. Pero kung nasa atin po ang Panginoong Hesukristo, He will always strengthen us. Katulad po ng ginawa niya kay Apostol Pablo at sa mga Philippian believers. So, ang una na dapat po natin gawin for us to admire difficulties in our lives, first, we need to see the bigger picture. No? We need to see the bigger picture. Tingnan natin, no? Bakit ko ba nararanasan ng mga ito? Lalo na kung sa pagsunod natin sa Panginoon, paggawa natin sa kalooban niya, ay para bang mas lalong humirap ang ating pong buhay, no? Mas marami tayong naging kaaway, mas marami tayong naging problema, no po? Magandang isipin po natin, bakit ba nangyari ito sa akin? Ano ang gusto ng Panginoon na matutunan ko, makita ko, no? At maranasan ko. Kasi tandaan niyo po ito, hindi tayo papadalhan ng Panginoon ng mga pagsubok just to destroy us, no? Hindi tayo papadalhan ng Panginoon ng iba-ibang mga pangyayari sa buhay natin para lamang mapahiya tayo. May magandang purpose parati ang Panginoon sa buhay po natin. Yan po ang sinabi ni Job, no po? Siguro kung may isang tao na talagang may karapatan na magreklamo, ma-discourage, mag-quit sa buhay na ito, sa kabila ng kanyang pagsunod sa Panginoon, ay yan po ay walang iba kundi si Job. Sapagkat kung babasahin natin, yung kanyang buhay ay grabe ang pagsubok na naranasan po niya. Pero sa lahat ng yon ay talagang makikita natin that he looked at the bigger picture, no? Hindi niya itinakwil ang Panginoon. Hindi siya nawala ng pananampalataya sa Panginoon. Kundi ang sabi niya sa Job chapter 1 verses 21 to 22, no? Noong lahat ng kayamanan niya ay nawala, no? Yung kanyang 10 anak ay namatay, no? Ang sabi niya, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Okay? Then sabi sa verse 22, in all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. So makita ninyo, ano? Imagine, ano? In an instant, no? In just one day, lahat ng kayamanan ni Job
lahat ng kanyang mga anak, yung 10, ay namatay. No? Pero ito ang kanyang reaction. Hubad akong dumating sa mundong ito at hubad din akong aalis. At ang sabi niya, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon din ang babawi. Purihin ang Panginoon. Napakahirap gawin nun. Napakahirap sabihin ito. Kung yung mga bagay na iniingat-ingatan natin, pinaghirapan natin, no, yung mga mahal natin sa buhay ay mawala. Di po ba? Pero ito, Job saw the bigger picture. No? Ang ibig sabihin, hindi mo naman talaga kayang hawakan, no, alagaan, ingatan ang mga bagay na meron ka. Sapagkat ang Diyos ang nagbigay niyan. At ang Diyos din ang kukuha. At pagka yan ay kinuha ng Diyos, wala ka ring magagawa. No? Lahat ng bagay na meron tayo, ito'y pahiram lang sa atin. No? At ibinigay ito for us to enjoy, no? For us to develop it, at pagyamanan natin. Di po ba? Kay Job, alam niya na darating ang time, kukunin din yan ng Panginoon. Mga kapatid, napakahalaga that we look or we see the bigger picture sa mga difficulties natin pong nararanasan. Sapagkat kung hindi po yun natin titingnan, no, tayo po ay magagalit sa Diyos, tayo po ay magtatampo sa ating pong Panginoon, bibitawan natin ang pananampalataya natin ito. At napag-aralan po natin, no po, na pagka kinalimutan natin ang Diyos, no, pag hindi na natin siya sinunod, mas lalong gugulo pa ang ating pong buhay. Mas lalo tayong mapapahamak. Bakit po? Para tayong electric fan, no po, na kahit gaano kaganda at kahit gaano kalakas ang hangin na pwedeng i-produce, hindi siya nakasaksak, no? Hindi siya gagana, no? Kapag hindi siya nakasaksak sa source of energy, hindi siya gagana. At ganun din po ang mangyayari sa atin, no? Walang mangyayari sa atin kung tayo ay lalayo sa atin pong Panginoon. So ang una na dapat po nating gawin, no, for us to admire difficulties in our lives po, is to see the bigger picture. Ang sabi sa James chapter 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. So sa gabing ito, kung hindi po natin maintindihan ang nangyayari sa atin, kung hindi natin kayang gawin itong sinabi ni Apostol Pablo na whatever is admirable, no? Ito po ang ipanalangin natin, no? That God will give us wisdom to understand what's happening in our lives. At ano sabi niya? He will generously give it to us. Okay? So ibibigay niya yun. Mauunawaan natin. Ipapaunawa niya sa atin. Mga kapatid, tayo lang po ay maghintay sa Kanya. Maging sensitive sa leading ng banal na spirito sa bawat isa sa atin. In fact, even Apostle Paul, no? Gaya na sabi ko sa inyo kanina, si Apostol Pablo ay nakakulong dito. At maraming mga kalaban niya ang natutuwa sapagkat siya ay nakulong. At ang sabi, at ang iniisip nila, hindi na makakapag-preach si Pablo. No? Pero anong sabi niya dito sa Philippians chapter 1, verses 12 to 14? Now, I want you to know, brothers, that what happened to me has really served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. Because of my chains, most of the brothers in the Lord have been encouraged to speak the word of God more courageously and fearlessly. So may positibo, no, na nangyari nung siya ay nakulong, nung naranasan niya itong persecution na ito, no? Mas na-share niya ang salita ng Panginoon. At itong mga gwardyang ito nagbabantay nga sa kanya, nakatali sa kanya 24/7, ay makita natin na wala silang choice kundi pakinggan si Apostol Pablo, at yung buong palace guards, no, ay nakarinig ng kanyang salita. Hindi ko lang alam kung ilan ang tumanggap doon, pero makikita po natin, no, na napakarami ng nakarinig ng salita ng Diyos. At dahil doon, no, kahit yung mga
kapatiran na marahil ay natatakot mag-share ng gospel doon sa Pilipos at saka sa Rome, no? Naging malakas din ang loob nila, no? Naging encouragement yung pagkakakulong ni Apostol Pablo at pag-share na ng gospel, no? Doon sa mga nasa labas na sila ay mag-share din ng salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi natin alam sa atin pong patuloy na pagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng nadadaanan nating pagsubok. Hindi natin alam kung sino ang nai-encourage, sino ang na-challenge sa atin pong pananampalataya. At tandaan po natin, laging may plano ang Panginoon sa atin kung bakit niya tayo pinapadaan dyan. Kaya ngayong gabi, sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin, tiningnan nyo na ba kung ano yung bigger picture? Kung hindi nyo pa nakikita, sabi ng James chapter 1 verse 5, ask God for wisdom and He will give it to you generously. Okay po, so yun po ang una na makikita po natin. How we can admire difficulties in our lives. First, see the bigger picture. Secondly, seek God's guidance. No? Secondly, seek God's guidance. Hanapin po natin ang paggabay ng Panginoon. Okay? Ipanalangin po natin, nagabayan tayo ng Panginoon sa difficult times, sa dark times ng ating pong buhay. Ang sabi sa Jeremiah chapter 33 verse 3, alam ko memorize na ito ng marami sa atin, pero napakaganda po ng sinasabi ng Panginoon sa talatang ito. Ang sabi dito, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. No? Sa King James, ang sabi dyan, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which you know not. No po? So ganito sumagot ang Panginoon. No? Ang Panginoon sa gitna ng difficulty, when you ask help from Him, no, sasagot siya. At madalas ang kanyang sagot, no, ay nakakamangha at hindi mo sukat akalain. No po? One time ako po ay in-invite na mag-preach sa isang lamay. Ano po? At sa akin pong pagpunta doon ay sakto lang yung pamasahe ko papunta doon. No? Pauwi ay wala akong pamasahe. Kaya iniisip-isip ko, paano kaya ako makakauwi? Kanino kaya ako mangungutang? Nahihiya naman akong mangutang. No po? Pero sabi ko, Lord, ikaw po ang bahala sa akin. Hindi ko alam kung paano ako makakabalik. Kayo na po ang bahala, Lord. At alam po ninyo, nung gabing yon, nag-preach po ako, no po, para magbigay ng kaaliwan, para sa naiwan na mga mahal sa buhay, noon pong kapatiran na namatay, no po. At alam niyo po, in my amazement, no, kasi talagang iniisip paano ako makakauwi at paano ako magkakaroon ng pamasahe. In my amazement, after my preaching, meron pong kumamay sa akin. Pagkamay niya, merong laman na pera, no po, yung kanyang kamay, at nagulat ako. Sabi ko, ano ito? Ang sabi niya, Pastor, para sa iyo yan. No? Hindi ko muna tiningnan kasi nakakahiya naman na tingnan ko right there and then. So niligay ko sa bulsa ko, nagpasalamat ako, and at sabi ko sa kanya, God bless you. At ito pa po ang nakakamangha, no po. Nung pauwi na ako, may humabol pang isang kapatiran. Sabi niya, Pastor, kanina ko pang iniisip na mag-share sa iyo kasi nakita ko yung kapatiran, yung isang kapatiran may binigay sa iyo. Gusto ko ring magbigay sa iyo, no? So, nung binigay niya sa akin yung pera ay higit pa, no po, sa aking pamasahe pauwi. And nakita ko po doon, no, talagang salamat sa Panginoon, no po, na sa mga ganung sitwasyon, no, na hindi mo alam kung anong gagawin mo, pagka ikaw ay humingi ng tulong sa Kanya, the Lord will provide, the Lord will guide you. Mga kapatid, sa difficult times ng buhay po natin, hindi tayo nag-iisa, no? Hindi tayo ang pagmumulan ng solusyon, no po, kundi ang Panginoon. Kailangan lang nating tumawag sa Kanya, kailangan lang nating manampalataya sa Kanya, kailangan lang nating gawin kung ano ang pinapagawa Niya sa bawat isa sa atin. Ang sabi sa Psalm 32 verse 8,
I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. Ito ang pangako ng Panginoon kay Haring David, no po, nung siya ay tumatakbo, no, nung siya ay hinahabol ng mga kaaway niya, no, at gusto siyang patayin. Siya ay laging humihingi ng tulong sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. Kung hahanapin natin, mga kapatid, ngayong gabi, ang gabay ng Panginoon, ito po ang kanyang pangako, no? Tuturuan niya tayo, gagabayan niya tayo, no po, at babantayan niya tayo. Grabe, no? Salamat sa Panginoon sa pangako niyang ito. May mga times na yung mga inaasahan natin, yung mga inaasahan nating sasama sa atin, dadamay sa atin, yun yung mga wala, di po ba? Pero ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng kaaliwan at kalakasan that God will always be there. No? Ang gusto lang ng Panginoon, tumawag tayo sa Kanya, humingi tayo ng tulong sa Kanya. Hindi dahil sa hindi niya alam ano po ang atin pong mga pangailangan, kundi gusto niyang ma-experience natin yung mga pangako niya na pagka tayo'y tumawag, humingi ng tulong sa Kanya, tutulungan niya po tayo. He will guide us. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, ano ang ginagawa natin pagka tayo ay nasa difficult times? Sabi ni Apostol Pablo, whatever is admirable. No? Tingnan mo kung ano, tingnan mo, isipin mo kung ano yung admirable sa iyong sitwasyon. What is admirable in our difficulties is God will always help us. God will always guide us. Kailangan lang nating hanapin, kailangan lang natin, no, na humingi ng tulong sa ating pong Panginoon. So yun po ang pangalawang makikita natin na dapat nating gawin for us to admire difficulties in our lives. We need to see the bigger picture. Second, we need to seek God's guidance. At ang pangatlo at ang panghuli, surround yourselves with positive people. Surround yourselves with positive people. Ang ibig ko pong sabihin, dapat ang mga makasama natin or pakinggan natin, no po, sapagkat ang Panginoon gumagamit din po siya ng mga tao, no, to reveal His will, no, to show His guidance, no po, at gumagamit siya ng mga tao na malalapit at gumagamit nga rin po siya ng mga mananampalataya na magdi-deliver ng mensahe ng Panginoon sa atin. Ngayong gabi mga kapatid, nawa ang mga kaibiganin natin, no, kausapin natin ay yung mga taong malalim, no, matibay ang pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat sa panahon ng difficulties, no, they will encourage us to trust God, no. Walang magsasabi sa inyo na lumayo ka na sa Diyos or kalimutan mo na ang iyong pananampalataya. Hindi totoo yung mga pinanghahawakan ng talata. No? Alam niyo po, pag kayo ng inyong mga kasama araw-araw, ay kayo po ay madi-discourage lalo. Wala kayong makikita na admirable sa difficulty. Ang ibig sabihin, mas lalo kayong lulubog. No? Mas lalo tayong mahihirapan. Mas lalo tayong mamumroblema. In times of difficulties, mga kapatid, let us surround ourselves with positive people. Yung mga tao na mang-encourage sa atin. At mga kapatid, tandaan din natin ito, no? Kung meron tayo ring nakikita na mga tao na dumadaan sa difficulties, no? Let us surround them with hope. Alam niyo po, many times, pag nalaman nila yung problema nila ay katulad din ng problema mo, many times nakaka-encourage yun, no? Kumbaga na-realize nilang hindi pala sila nag-iisa. Di po ba? So mga kapatid, kung inyo talagang titingnan ito po, itong mga nangyayari sa buhay natin, may purpose ang Panginoon. Bakit tayo inaalaw ng Panginoon na dumaan sa mga ito? Of course, hindi natin agad yan makikita sa ngayon, no? Lalo na pagka ikaw ay nasa gitna ng kadiliman. Kung tayo po ay magpapatuloy na maglingkod sa Panginoon, tayo po ay magpapatuloy na gawin ang kanyang kalooban later on, no? Kung hindi man natin
makita sa mundong ito yung purpose kung bakit tayo dumaan sa ganun pong sitwasyon ng buhay natin, I'm sure pagdating natin sa langit, the Lord will reveal it to us. Ang sabi po sa Proverbs chapter 11 verse 14, "For lack of guidance, a nation falls, but many advisors make victory sure." No? So kung walang guidance, no, ang bansa daw ay bumabagsak. Pero pag maraming mga advisors, ito ay nagtatagumpay. No po? As I've said kanina, ang Panginoon gumagamit siya ng mga tao, no, ng mga advisors, no, to guide us, to strengthen us, no. Sila ang mga nagiging representative ng Panginoon, no, upang tayo po ay tulungan. Katulad nga po nung na-experience ko doon sa Lamay, no, hindi pinabagsak ng Panginoon yung pera, no, sa harap ko, or hindi nagmagic ang Panginoon na bigla na lang nagkaroon ng pera sa aking bulsa. Gumamit po siya ng mga tao, no, para ipagkaloob, no, para ipaalam ng Panginoon ang sagot niya sa akin pong panalangin. Okay? So mga kapatid, ngayon pong gabi, meron po tayong tatlo na nakita na dapat po nating gawin for us to admire difficulties, no. Bagamat ito ay napakahirap gawin, pero kung ito po ay matututunan natin, mga kapatid, gaano man kagabigat ang ating pong mga problema sa oras na ito, niwala po ako na ito'y ginagamit ng Panginoon para pagaanin ito when we admire the difficulties, no? Paano natin gagawin yun? We need to see the bigger picture. Second, we need to seek God's guidance. And third, we need to surround ourselves with positive people. Si Apostol Pablo, kung babasahin niyo po ang kanyang mga sulat, no po, hindi po siya nag-iisa dun sa kulungan sa Rome. Marami pong mga kapatiran ang nakasama niya, no? Ini-encourage siya, no? Pinapalakas ang kanyang loob. At ang dahilan kung bakit siya sumusulat, no? To encourage other people, at itong mga taong ini-encourage niya, ini-encourage din siya. Kung kaya't natapos ni Apostol Pablo ang kanyang ministry, no? Nagawa niya yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Napagtagumpayan niya lahat ng mga pagsubok. Okay? So mga kapatid, ngayong gabi, ito po ang gusto ko pong makita natin. No? Nung sinabi ni Apostol Pablo, whatever is admirable. As I've said, napakahirap pong gawin nito. Ngunit sa biyaya, lakas, at gabay ng Panginoon, magagawa po natin ito. Kaya ngayong gabi, I'm sure, kung hindi man lahat, ay marami sa atin ang may mga pinagdadaanan ng mga pagsubok. Let us see the bigger picture. Let us seek God's guidance. And let us surround ourselves with positive people. In that way, we will admire the difficulties in our lives. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala mo sa amin. Many times, gusto na namin mag-give up. Gusto na namin umayaw. Gusto na namin hindi ituloy ang pagsunod sa inyo. Gusto naming sumaway. Pero salamat po sa inyong salita na laging naandyan para kami, Panginoon, ay gabayan, tulungan, palakasin, aliwin, Panginoon. At dalayan ko po ang salita mo ngayong gabi ay magbigay ng kalakasan at bagong kasiglahan sa amin. Na patuloy na maglingkod, patuloy na sumunod, Panginoon, sa inyo. Sapagkat yan ang gusto mo na gawin po namin. Kung merong ilan sa amin dito ang dumadaan sa matinding pagsubok, Panginoon, bigyan mo sila kaaliwan at kalakasan. Tulungan mo sila kung paano nila ito mapapagtagumpayan, Panginoon. At dalayan ko po na tulungan mo rin kami, na tulungan ng iba. Gawin mo kaming instruments, Panginoon, to encourage others also, to strengthen others na dumadanas din po ng mga pagsubok. Salamat po sa gabing ito. Salamat sa inyong salita. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Patuloy tayong mag-ingat at magandang gabi po sa bawat isa.